gamit na yan nang tumama ang isang buhawi sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Kita sa CCTV ang mabilis na pag-ikot ng hangin na may kasamang ulan. Dinaanan nito ang bahay ng vloggers na Kapinpin Brothers. Sira ang ilan nilang gamit. Hindi lang isa, kundi dalawang magkatabing jewelry shop ang magkasabay na ninakawan sa Cebu City. Nasa 14 na milyong pisong halaga ng alahas ang nalimas nila sa loob lang ng 30 segundo. May report si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Alas 11 ng umaga nang pasukin ng mga lalaki ang jewelry store na ito sa Cebu City. Habang pinapadapa ang mga customer at tauhan ng tindahan, mabilis nilang sinisimot ang mga nakadisplay na alahas. Sa loob lang ng kalahating minuto, nalimas ang mga alahas na nasa 10 milyong piso ang halaga. Walang security guard sa tindahan. Natangay din ang nasa 4 na milyong pisong halaga ng alahas sa katabi pang jewelry store. May security guard doon. Ang kaso, armado ang mga sospek. Tukoy na sila ng mga pulis at patuloy na tinutugis. Adrian Prietos ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa raw ang issue sa paghawak ng gobyerno sa pondo sa mahabang listahan ng dahilan ni Vice President Sara Duterte kaya nagbitiw siya sa gabinete. Sinubukan daw niyang itama ang nakita niyang mali rito pero wala raw siyang nakuhang suporta. At i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo. Sinubukan kong hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago. Ikinagulat rin daw ni Vice President Sara ang survey ng Octa Research kung saan bumaba umano ang bilang ng mga Pinoy na nagsasabing pro-Duterte sila. Ngayon lang daw siya nakakita ng survey na ganun ang tanong. Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte ka. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. Wala pang pahayagang Malacanang sa mga sinabi ng bise. Sumiklab po ang sunog sa isang warehouse sa Balut, Tondo, Maynila. Alas 8 ng gabi nang itaas ang unang alarma at ilang minuto lang nang iakyat na ito sa second alarm. Nakakita ang mga bumbero ng electric tools sa loob ng warehouse. Patuloy pang inaapula ang sunog at inaalam ang pinagmulan nito. Naglabas ng freeze order ang Court of Appeals sa mga bank account at ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Damay sa freeze order ang mga account, property at sasakyang nakapangalan sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC at sa Suara Submedia Corporation na nagpapatakbo sa SMNI. Pati na ang mga account at ari-arian ng Children's Joy Foundation na itinayo ni Kibuloy. Ayon sa abogado ni Kibuloy at ng KOJC, hindi muna ito magkokomento hanggang hindi pa nakukuha ang kopya ng freeze order. Nirerespeto naman daw ng SMNI ang desisyon. Pero maghahain daw sila ng motion sa CA para bawiin ang utos o kaya'y hihingi ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Nahaharap si Kibuloy sa mga kasong qualified human trafficking at child and sexual abuse dito sa Pilipinas. May patong-patong din siyang kaso sa Amerika. Sabi ng PNP, alam nilang nagtatago sa compound ng KOJC si Kibuloy. Sabay panawagan sa pastor na sumuko. Hindi langis kundi tinatayang 300 metric tons ng molasses ang tumaga sa Sagay Feeder Port sa Negros Occidental. Ang posibleng epekto nito sa kalikasan sa report ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Nangingitim ang tubig sa paligid ng Sagay Feeder Port sa Negros Occidental. Ayon sa Philippine Coast Guard, napansin ng mga tauhan ng Pantalan ang pag-itim ng tubig sa paligid ng MT Mary Queen of Charity umaga kahapon, habang nagkakarga ng molasses mula sa truck papunta sa barko. Tinatayang 300 metric tons ang tumagas na molasses sa dagat.
Nagkasana ng containment at recovery operations ang PCG kasabay ng water sampling. Hindi na siya sa volume, isang mula sa isang madagdag. Organic mo siya mismo, hindi masaya kwan, hindi siya chemical. Subong niya, content na karga diluted na siya. Hindi na siya kahalit sa palibot niya. Sa inisyal na assessment ng PCG, human error ang nangyari dahil base sa inspeksyon, walang indikasyong may butas o nabangga ang barge. Nakausap ng PCG ang kapitan ng barge at hininga na ng marine protest. Sinusubukan pa naming makuha ng pahayag ang may-ari ng barge. Marine pollution certificates, safety documents are all updated. It's a compliant vessel. Nakikipag-ugnayan na rin ang Coast Guard sa lokal na pamahalaan ng Sagay. Kaninang umaga, muling nagsagawa ng inspection ang Sagay Marine Reservation at PCG. Nakitang wala namang pinsala sa marine life. Ayon sa Sagay Marine Reservation, makapipinsala lang sa isda at iba pang marine life ang molasses kung concentrated ito oras na mahulog sa tubig. Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magkaalyansa na ang partido ni Pangulong Marcos na Partido Federal ng Pilipinas at ang Nationalista Party na pinamumunuan ni dating Senador Manny Villar. Kwento ng Pangulo, nanggaling siya sa Nationalista Party na naging partido rin ng kanyang ama. Umalis lamang daw siya at sumapi sa Partido Federal ng Pilipinas nang tumakbo para sa eleksyon 2022. Ang NP ang pinakabagong kaalyado ng partido ng Pangulo na nauna nang nakipag-alyansa sa Lakas NUCD, Nationalist People's Coalition at National Unity Party. Nakaapat na medalya na ang Pilipinas sa 2024 Paris Olympics matapos makuha ni Nesty Petesio ang bronze sa women's boxing 57 kg event. Sa kabila ng kombinasyon ng matinding opensa, depensa at diskarte, wagi via split decision ang pambato ng Poland. Tingin ng Association of Boxing Alliances in the Philippines, lamang sa punto si Petesio sa kabila nito. Labis ang pasasalamat ng two-time Olympian sa mga sumuporta at naniwala sa kanya. Nagkita sa Paris, France ang dalawang Olympic gold medalist ng Pilipinas. Nag-selfie sina two-time Olympic gold medalist Carlo Yulo at 2020 Tokyo Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa tapat ng Eiffel Tower. Inalala rin ni Carlos ang pagkikita nila ni Heidelin sa Tokyo Olympics. Medyo naluha naman si Heidelin habang sinasabing proud siya kay Carlos. Pinakita niya sa akin yung gold medal niya po. And sabi ko sa sarili ko, ako din next time. Maiyak-iyak ako nung sinabi ko yung grabe yung naging motivation mula kay Ate Heidelin. Palagi ko yun iniisip na ako rin, kaya ko rin next time. I'm so proud of you na na-overcome mo yun. Lahat ng challenges. Kaya mo. And congratulations. I'm so proud of you. Thank you so much, Father. Sa live interview naman ng 24 Oras, sinabi ni Carlos na gusto pa niyang sumabak sa 2028 Summer Olympics sa Los Angeles sa Amerika. Tinawag na kasinungalingan ni dating Philippine Navy Chief Vice Admiral Robert M. Pedrad ang mga aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. Ayon kay M. Pedrad, wala siyang ibang pwedeng gawin kundi depensahan ang sarili. Sabay giit na malinis ang kanyang konsensya. Hindi raw niya alam ang motibo ni Trillanes sa paghahain ng reklamong plunder sa DOJ. Humarap daw si M. Pedrad sa mga investigasyon ng Senado, Kamara at Commission on Appointments at naging consistent siya. Wala rin umanong nakitang anomalya ang mga mambabatas kaya naitalaga siyang Navy Chief. Dagdag pa niya, hindi totoong sangkot siya sa umano'y anomalya dahil nagretiro na siya nung tinanggap ng Navy ang dalawang barko. Just give me my money! Yeah! Dante Squad! Just give me my money! Nakisali sa Just Give Me My Money trend. Just give me my money! Yeah! Pero si Ding Dong, clueless na siya pala ang ipaprank. Just give me my money! But... Ang kwelang family bonding, 6 million na ang views and counting.
3-day concert ni Taylor Swift sa Vienna, Austria, cancelled dahil sa banta ng terrorist attack. Blackpink reunited para salubungin ang kanilang 8th anniversary. War Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.